Wala naman siguro pong pagsubok na ibibigay ang Panginoon kung hindi kakayanin. Maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng sari-sari store. Sana po Ma'am Maricel, marami pa po kayong matulungan. Ako po si Rosalyn Ayensa, 40 years old, nakatira po sa South Daang Hari, Taguig City. 4 po ang aking anak, 3 babae, 1 lalaki. Bali 3 po yung nag-aaral ng high school po. Yung isa po ay hindi po siya naka-enroll po ngayon ng first year kasi po nagkataon po na nagkasakit po ako at inoperahan po ako nung July 23. Ano pong pinagkakabalahan po ni Mr.? Isa po siyang janitor. Magkano po yung kita po ni Mr. sa pang-araw-araw? Minimum po, 695 po a day. May extra income naman po bukod po sa trabaho ni Mr. Minsan po nagmo-move it po siya. Paano po napagkakasya po yung pang-araw-araw niyo po sa buhay? Kung tutuusin po ma'am, hindi po talaga kasya pero dahil po sa tulong na rin ng konting kita po sa tindahan, kahit hindi kasya, minsan nangungutang na lang po, maano lang po yung pangangailangan, lalo na po yung sa baon ng mga bata araw-araw. Ano po ang pinagkakabala niyo po sa buhay bukod sa pagtitindahan? Wala na po, sa bahay na lang po eh. Ngayon po kasi naoperahan ako ma'am, mga anak ko po yung nagbabantay sa tindahan. Kamusta naman po yung buhay niyo po dito sa Taguig City? Okay naman po ma'am, kahit mahirap, masaya, nairaraos naman po. Bakit po hindi niyo po naka-enroll yung isa niyo po? Nagkataon po kasi yun ma'am na June 9 po na admit po ako sa East Avenue dahil sa gallstone ko. Tapos hindi rin po siya nakapasa sa exam niya dun sa pinanuhan niya pong school. Tapos yung siyempre kung ipa-private ko po, walang-wala po talaga kami nung time na yun ma'am. Kaya sabi ko next year na lang pag pinahintulot ng Panginoon na makapag-enroll. Ano po yung pinakamahirap na naranasan niyo po dito sa Taguig City? Mahirap po talaga yung magkakaroon ka ng sakit. Kasi hindi lang po yung sakit yung iisipin mo, yung pangangailangan po araw-araw ng mga anak ko. Bilang isa pong kakatapos lang po na operahan at isa po kayong housewife, ano po yung pinakamatinding hirap na dinaanan niyo po? Pagbabudget po, yung alam mo na konti lang, kailangan mo lang talagang budgetin. Tapos yung alam mo na kulang po, hindi mo alam kung saan ka hihiram ng pera. Paano niyo po natutustusan yung pagbabayad po sa gamot po ninyo, dun po sa opera niyo po? Yung opera ko naman po ma'am is naman po yun, yung zero bill. Saan po kayo humingi institusyon kung bakit ba zero balance yun? Nilapit po namin ma'am sa social service at saka malasakit. Noong mga panahon po na hindi po kayo halos makagalaw dahil sa operasyon, ano po yung mga bagay na talagang kinapitan niyo po para magpatuloy? Unang-una po, kumapit po talaga ako sa Panginoon ma'am kasi 2 months po ako sa hospital na admit ma'am eh. Tapos iniisip ko na lang po yung mga anak ko na sabi ko makayanan ko tong sakit ko. Kasi pinaglaban din nila eh. Kung saan sang hospital po kasi kami pumunta, walang tumanggap sa akin eh. Gaano po kahirap yung panahon na po ngayon na operahan kayo? At pagkatapos po ng opera, hindi po kayo makagalaw, hindi po kayo makatulog? Opo, hindi po talaga ako. Kasi po yung pagka-opera ko po ma'am, mayroon po kasing nakalagay na 2 T-tube. Isang T-tube po at saka isang GP drink. Hindi po lagi ka lang po nakahiga, nakaupo. May mga sandali po ba na nararamdaman nyo? Gusto niyo na po bang sumuko? Minsan po ma'am, nung time na talagang walang tumanggap sa akin sa ospital, sabi ko nga po, mamamatay na lang talaga ako nito eh. Yun po yung una kong naisip talaga, mamamatay na lang po talaga ako. Pero pasalamat po talaga ako sa Panginoon na kinuha po ako ng mga kamag-anak ko dito, tapos dinala po ako sa Bulacan po. Nagpa-check up po kami sa Bulacan Medical Hospital po. Ni-refer po ako sa EMC, sa East Avenue po. Mahirap po kasi talagang walang-wala kami nun eh. Tapos sinasabayan pa po ng mga tagulan, hindi nakakapagtinda ng maayos.
Para kanina po yung panalong pong ito. Sa pamilya ko po, unang-una po sila naman po talagang, kaya po ako gumagawa ng paraan, dumidiskarte, para po sa pamilya ko po talaga, ma'am. Sa lahat po ng pagsubok niyo po, ano po yung pinaka natutunan niyo tungkol sa sarili niyo po at sa pamilya niyo po na gusto niyo pong ipamahagi sa inyo? Ano po, wag pong sumuko, laban lang. Kahit gaano kahirap po ang buhay, lumaban lang po ng patas. May panahon po ba na gusto niyo pong umiyak mag-isa dahil sa bigat ng sitwasyon? Ay, madalas po yan, ma'am. Pag nauubusan talaga ako ng budget, talagang umiiyak ako sa gabi. Minsan, sabi ko nga anong gagawin ko? Pag ganito lang po yung kita ko sa tindahan, mga magkikita po akong 300, 400. Tapos, sunod pa po na araw yung tinda ko kasi may kapalitan ako dun sa pwesto ko. Ang baon po ng mga anak ko araw-araw, nasa 200. O naisip ko lang po na wala naman siguro pong pagsubok na ibibigay ang Panginoon kung hindi kakayanin. Ano pong message niyo po sa family? Laban lang. Kahit maraming pagsubok, laban lang po. Ako po si Cecilia Ayensa, 51 years old po, nakatira sa South Danghari, Taguig City po. Ano pong reaction niyo, madam, nung nalaman niyo po na isa po si Ma'am Rosaline sa nanalo po dito sa Hawa Challenge Sari-Sari? Actually po, unang-una, hindi ko po talaga makapaniwala na nanalo yung hipag ko dito sa Hakot Challenge na ito. Kasi po, inisip ko po sa sobrang daming mga tao na nagnanais na manalo para dito. O napili talaga ang hipag ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil nakuha siya. At masasabi ko rin na talagang legit po talaga pala itong Hakot Challenge kay Ma'am Maricel Tulfo po. Ano pong message niyo po kay Ma'am Maricel? Hello po, Ma'am Maricel Tulfo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na isa pong napili yung aking hipag. Pinagmalaki ko po ang hipag ko kahit paano nanalo po siya dito. Hindi ko po akalain na mananalo yung hipag ko dito kasi po sa daan-daan o tausan-tausan ng mga tao na gustong sumali po sa inyo, napili pa po yung hipag ko. Nagpasalamat po ako sa Panginoon, Ma'am Maricel Tulfo, dahil andito nakuha siya. Masaya din po ako, sobrang saya ako po. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo at sa yung programa niyo ito. Malaki po ang naitulong sa mga mahihirap na kagaya namin. Maraming salamat po. God bless you po, Ma'am Maricel Tulfo. Ano pong nararamdaman niyo na isa po kayo sa nanalo po dito sa Hakot Challenge? Masaya po kasi po nung hindi pa po ako nagkakasakit, talaga pong pinapanood ko na po yung Hakot Challenge po sa TV, sa YouTube. Pinapanood ko po yun. Napapasigaw pa nga po ako pag yung hindi nila nakukuha yung nasa tabi na nila. Takbo lang po sila ng takbo, napapasigaw na lang po ako Kasi sabi ko, kung ako po talaga yan, talagang hakutin ko na lahat, hindi ko natatakbuhin. Lahat ng makikita ko talaga kukunin ko na. Kaya sabi ko po, sana po manalo ako yan. Kaya pasalamat po ako sa panganay ko po nung time na yun na bumaba po siya dun sa bahay, sasabi sa akin na magsali po ako sa Hakot Challenge Sari-Sari Store. Mag-video daw po ako. Ano po gusto niyang sabihin kay Miss Maricel Tulfo po? Kay Ma'am Maricel Tulfo po, maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng Sari-Sari Store. Sana po Ma'am Maricel, marami pa po kayong matulungan. Hindi lang po dito sa Taguig po, sa buong mundo po. Maraming salamat po.
mga staff po ni Ma'am Maricel Tulfo para ihandog na po sa inyo yung grocery niyo po para sa inyong sari-sari store. So tara, tignan po natin. Papasalamat po ako kay Ma'am Maricel Tulfo, kay Sir Rapi Tulfo, kay Ma'am Jocelyn Tulfo at maraming salamat po. Ma'am Maricel, nandito na po yung sari-sari store po, yung mga grocery po. Maraming salamat po. Asahan nyo po na palalaguin pa po namin tong tindahan. At higit po sa lahat, salamat po talaga po Ma'am Maricel po. Malaking tulong po to sa aking pamilya. Advance Merry Christmas po Ma'am Maricel.